Yan, magkapalit tayo ng motor. Ito kasi yung dating motor niya, may sira na to. Nasira yung kanyang winding. Gawa nga na uminit, nasira yung nasunog yung kanyang pinaka-winding niya. Ayan, bumili tayo dito ng bagong motor. Buuan na siya. Full assembly na siya. At ang kagandahan dito, ito ay bearing type ito. Yan, buksan lang natin. Ayun, bearing type na siya. Ayan. Bearing type na siya. Unlike sa mga ganitong mga ito ay sa bushing type. Ito kasi bearing type. Mas matagal ang buhay na to. Tsaka mas smooth ang kanya magiging ikot. Ayan, binuksan ko siya para makita talaga natin kung talagang legit na bearing type siya. Tsaka yung coil na to kakaiba. Ayan. Ganyan yung kanyang coil. Ayan, nabili ko to online 300 pesos. Yung bearing type. Meron siya hindi bearing type. Nasa 250 yata yung hindi bearing type. Ito na binili ko. Yung bearing type na para mas maging maganda. Ayan. Tsaka ganyan yung winding niya. Unlike sa ganito, iba. Ayan, ganito yung winding niya. Ayan, ikakabit lang natin, test natin kung okay ba yung binili natin online na bearing type na pagkaka-wiring natin ng ating bagong electric fan. Siya nga pala yung una ko tong wiring, medyo nagkamali tayo dito. Sumabog yung ating unang binili ng motor. Ito yung unang binili natin motor. Ayan. Sumabog siya. Nagkamali tayo ng top ng ating line 1. Etong kasing block na to, dito ko naitap sa isa sa switch selector. Nagkamali tayo ng tap. Tapos medyo na-excite tayo. Hindi ko na napadaan ng tester. Boom! Sumabog yung kanyang loob. Yan. Bali nga pala rito sa electric pan na to. Bali hindi pure copper yung kanyang pinaka-winding. Yung sumabog siya, lumabas yung pagka-aluminum niya. Aluminum lang din yung kanyang winding. Sa isang banda, mura lang din naman kasi pagkakabili ko rito is 220 pesos. Buo na siya. Ayan o. Buo na siyang ganyan. Kaya hindi tayo pwede mag-expect na copper talaga yung ating winding, no? Pero ito ang kainaman na to, ito isa bearing type na yung pinakita ko ng video before ko to i-set up. I-set up nga pala na to, ito yung kanyang pinaka wiring coding, ano. Huwag tayong magkakamali na itong block, ito yung line 1 o yung ating direct sa isang plug. Ito, direct dito sa ating isang plug. Ito yung block. Importante na huwag tayong maitatap to dito sa tatlong kulay na to. Importante na maibukod natin agad yung block. Dito sa may coding natin ito, ito yung kanyang coding, ano. Ang coding na to is ito nga yung pinaka-common, yung black yung common, number 3 itong red, white naman yung ating pinaka number 2, yung blue naman yung kanyang number 1. Tapos yung kanyang line ay yung papasok sa motor, itong brown color, siya yung mag-i-indicate kung saan tayo mag-i-speed, ano. Ayun, selector niya yan. Pagka tumapat yung selector dyan, yan na yung magiging speed niya. Basta, ang importante na makuha natin number 1, yung common. Yan, itong common natin na to. Ayan, actually ito, nakatap na siya sa ating plug. Ito yung plug na to eh. Ayan o. Lagyan ko siya ng yung proof ng ating tester. Ayan, meron na nga siyang reading. Ayan, bali 350 yan eh. Medyo may tama lang na din kasi ito aking tester kaya hindi na siya ganun ka-accurate. Pero once na dapat na pinipihit natin yung selector ng ating electric fan, dapat gumagalaw siya. Hindi siya yung short o yung hindi siya 00 o yung magbibip, naka-beep sounds to eh. Yan, i-select lang din natin Ito is number 3 yan, 350. Yan, i-off muna natin. Off ko lang. At ito na nga yun, naka-off na nga siya, no? Hindi siya, sabi ko nga may tama kasi yung ating tester. Kaya kung papasin nyo, hindi OL yung nakalagay. 105 yung nakalagay, gawa nga nasira na yung ating tester. Pinagtsatsagaan ko na lang din gamitin. Wala pa tayong pambiling bago. Ayan yung number 1, ayan yung 0. Ayan naka-0 siya. Ayan, diretso yung kanyang switch, diretso. Ayan, tapos ito, subukan natin siyang i-select sa number 1. Number 1 niya, pag ganito. Kailangan may reading yan. Number 1. Ay, number 2 na siya. Ayan. Number 1. Ayan yung kanyang number 1. Ayan, bali 400 yan eh. 410, halos yan 41. 410. Tapos yung ating number 2, dapat mas mababa siya sa 410. Number 2. Mentras kasing pababa yung reading yan, yun yung palakas ng speed ng ating electric fan. Ayan. Ayan yung kanyang number 2. 390 o 39. Ayan 39.
And number 3, kailangan mas mababa pa siya dyan. Yung number 3 natin. Number 3. Yan, naging 35 na lang siya o 350 yung kanyang. Kaya tulad nga nasabi ko, napaka-importante na bago na tayo mag-plug, kailangan ma-sure muna natin o padaan natin ng tester kung tama ba yung ating pag-winding. Yan, tulad nga nung una kong binili, ayun, nasayang lang yung ating unang motor na nabili. Yan, lugi na tayo rito, no? Pero okay lang, dahil talagang ganun, pagka nag-aaral tayo na-excite tayo masyado sa subukan kasi itong bagong encounter ko sa online na ganito, buo na kasi siya. Tapos nakalagay copper pero hindi pala copper yung kanyang loob. Pero okay lang, na-excite tayo. Itong number 3, or itong common, na-itap natin dito sa selector. Kaya sumabog yung ating winding. Kaya bumili tayo ng bago. Pero okay lang yan. Ganun talaga sa ating gagawa. Talagang hindi maiwasan yung mga ganong trouble. Kaya ganun na ngayon nangyari. At saka siya nga pala, itong pinaka-switch na to, walang lalagyan ng switch dito. Yan, kung mapapansin nyo nga dyan, walang lalagyan dito na to. Yan, wala siyang lalagyan. Kasi ang common, siguro ito, nilalagay ito yung pinaka-switch na to dito sa ilalim, sa pinaka-body ng ating electric fan. Yung stand niya, nandun yung kanyang pindutan. Kaya ito isa naka-design to talaga. Naka-design to sa may ganong pindutan. Pero kaya nga wala siyang naka-indicate dito, wala siyang patungan ng switch. Kunin ko lang iluma para mapakita ko sa inyo yung sinasabi ko na wala siyang lalagyan ng switch dito ganito. Ito nga sinasabi ko na wala siyang lalagyan dito. Ayan. Ayan. Dito kasi may tornilyoan siya rito. Dito kasi nilalagay yung ating selector switch, no? Dito sa ating ayan sa ibabaw. Magkaiba siya, oh. Ayan. Siguro may nabibili din naman na ganito pero kakabili ko nga wala, kaya i-convert ko na lang siya. Ayan. Itong dalawang button na to o yung dalawang lalagyan ng ating screw top. Ayan. Dito natin sa pinaka-ko na to. Ayan, kaya gagawin na natin ng paraan para mapagamit pa rin natin itong selector natin. Ang nakita ko ng paraan dito ay yung gumamit ako dito ng tox. Lalagyan ko siya ng tox dito. Tox at saka black screw lang gagamitin ko. Ito naligay ko ng isa. Ayun, no? Ito, nilagyan ko siya ng tox, no? Tapos dito sa ating pinaka-cover. Ayan. Ayan, may cover siya rito, no? Ayan, no? Dito natin itatap ngayon yun. Yung nilagyan kong tox yan, sa pinaka-ilalim ko na siya ilalagay, no? Sa ilalim ko siya ilalagay, tapos lalagyan ko siya ng tox dito para maging stable siya, para nakapakat pa rin siya. Kakabit ko lang din, papakita ulit kung pa natin gagawin. Nakabit na nga natin yung ating selector switch, no? Ayun sinasabi ko sa inyo yung ginawa natin, no? Ayan. Meron akong black screw na nilagay. Ayan. Yung tox, ayan. Tapos, nakatok siya rito. O tornilyo, ayan, black screw. Ayan. Di unong black screw o 1 inches na black screw ginamit ko rito. Ayan. Ito nating selector. Nakakabit na siya rito sa ating cover, no? Ayan. Tapos kailangan medyo mahaba yung ating wire. Ayan. Mahaba naman yung wire na kasama na to. Ayan, mahaba naman kaya magtira lang. Ayan, bali isang tangkal mahigit yung ginawa ko rito, no? Para kung just in case nalilinisin, tatanggal pa rin naman siya. Malilinis na rin naman siya. Ayan. Ayan, ganyan dapat. Tapos dito nga pala sa portion na to, medyo meron pa tayo dito inaayos, no? Ito kasi dati yung nakalagay dito is maliit lang to. Hindi kasya. Yung nabili natin ngayon, isa ito. Hindi kakasya to dito. Kaya ito niluwangan ko pa to gamit ang ating drill. Ayan. 10mm na drill bit yung ginamit ko dito para mapaluwangan na itong ating papasukan ng ating shop nito para dito sa ating tukod. Tsaka rito sa ating tornilyo. Ayan, papasin nyo nga rito. Yung kasing dating motor na to, di tornilyo siya. Ito kasi nakarimachi siya sa body. Ayun, nakarimachi siya. Pero yung dati, kunin ko lang para mapakita ko. Bale, ito kasi yung luma niya, no? Yung luma niya is ganito. Ayan. Napipihit, ayun, no? Napipihit siya. Ayan, no? Dito siya sa ilalim, tinotornilyo. Sa ilalim dito. Ayan, no? Ayan. Magkaiba siya. Kaya ang ginawa ko na lang dito, nilawangan ko itong part na to para pumasok siya sa loob. Ito, kasi medyo malaki kasi itong shop nut na to. Kaysa rito sa ito. Ito siguro isa 10mm. Ito naman kabila is 8mm lang. Ito. Kaya ginawa ko, dinrill ko to ng 10mm. Tapos binutasan ko siya para tumama siya rito sa lock. Ayan. Meron kasi itong groove dito eh. Para tumama naman yung ating ito. Ayan. Para tumama siya dun sa ating lock.
Yan, ganun lang yung simpleng tips natin para sa ating electric fan na to. Ngayon kakabit ko na para matesting natin kung maganda ba yung performance ng ating bearing na nabili online. Ito bearing type to. Bearing type, tsaka ito yung bushing type. Yan. Ito yung nasira. Yan. Mahal din kasi yung pa-wind. May rewind na to. Nasa 220 to 250. Yung pagkabibili ka ng bago na to. Yung rotor lang. Hindi kasama yung buo. Unlike sa ganito sa online, ayan, buong buo na siya. No? Buong buo na siya. Yun nga lang, sabi ko nga, nung nasira ko yung isa, ito, nasira ko kasi ito, sumabog na excite tayo sa pag-testing, hindi ko na padaanan ng tester, nagkabaligtad pala yung ating common, nalagay natin sa selector, kaya sumabog to. Kaya yung pagkasabog niya, nakita ko na hindi siya copper yung kanyang pinaka-winding niya, talagang namuti siya. That means, ano lang siya, aluminum. Kaya hindi to copper, aluminum lang din siya. Pero ganun pa man, dahil mura lang din naman, pwedeng-pwede na rin siyang pagtiyagaan. Ayan, tsaka ang inaman niya sa kanya, isa talaga namang bearing type na siya, no? Ayun, sige lang, ipasok lang natin para matest natin kung maganda ba yung flow ng hangin niya o mas maganda ba siya sa bushing type. Ating electric fan na inayos, no? Subukan natin ngayon yung speed niya. Number 1 niya. Ito yung bearing type. Ayan, medyo mahina yung 1 niya. Hindi siya ganun kalakas talaga pagka number 1. Ayan o. Talagang papapansin nyo nga, ikot niya talagang halos talaga medyo minimal, talaga medyo mabagal. Ayan o. Kahit sa swing ng kanyang ulo, talagang mabagal siya. Naka-indicate talaga yan na talagang mabagal yung ikot ng kanyang LC. Number 2 natin. Okay. Yung number 2 mabilis na. Ayun o. Ang lakas ng number 2. Number 1 mahina pero ito number 2 lakas na o. Ayan, ating bearing type. Ayan. Papansin nyo nga yung ulo ng ating electric fan, yung swing niya, isa bumilis talaga siya. Number 2 pa lang yan, ang lakas niya. Ayan o. Subukan natin yung number 3. Ayan, at lalo pa talaga lumakas. Ang lakas niya. Okay na rin sa ating kaysa bumili tayo ng bago, pwede pa rin natin gamitin to. Mura pa rin naman siya. Sa 220 pesos buo na yung kanyang pinakabuong motor. I-ayos lang natin ng konting alignment lang. Medyo mga ina-adjust tayo kasi nga hindi talaga siya ganun kasaktong-sakto sa dati niyang motor. Magko-convert pa talaga tayo. Pero okay na okay siya, malakas siya. Ganun lang guys, thanks for watching.